Leader ng Burkina Faso, umuwi mula Moscow bitbit ang lihim na plano ni Putin. Reports say dozens of Russian military instructors have arrived in the country to help it fight the insurgency. Sa mga nagdaang taon, tahimik pero tuloy-tuloy ang naging pagbabago sa isang maliit na bansa sa West Africa, ang Burkina Faso. Mula sa kanyang sandatahang lakas, edukasyon, agrikultura, hanggang sa foreign relations, tila unti-unting binabaliktad ni Captain Ibrahim Traoré ang dating sistema at sa halip ay bumubuo ng bago kasama ang Russia. Pero bakit bigla na lang naglaho ang dating impluensya ng mga Western powers? At paano naging posible na sa halip na pinakikinggan ay tila ngayon ay iniiwasan na nila ang tumugon? Ano nga ba ang tunay na layunin sa likod ng mabilis at sistematikong pagbabagong ito? Tara tuklasin natin ang mas malalim na kwento sa likod ng revolusyong hindi ginagamitan ng megaphone, kundi satellite strategy at tahimik na pagkilos. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Sa pagdaan ng maraming taon ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa disenyo at gamit ng mga sandatahang lakas sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga lumang model tulad ng T-34 tanks ng Russia hanggang sa mga makabagong armored vehicles na ginagamit ngayon ay malinaw na hindi na ito katulad ng dati. Ang ganitong klase ng mabilis na pagbabago ay hindi lang basta usapin ng technology dahil ito ay isang senyales ng mas malalim na pagbabagong militar, politikal at ideological. At kamakailan lang ay isang maliit ngunit matapang na bansa sa kanlurang bahagi ng Afrika ang sumunod sa yapak ng ganitong direksyon at ito ang Burkina Faso. Sa mga nagdaang linggo matapos bumalik si Ibrahim Traoré mula sa isang pagbisita sa Moscow ay unti-unting lumitaw ang mga pagbabago sa buong military system sa kanyang bansa. Habang ang ibang leader ay nagpaplano ng mga simpleng reform, si Traoré ay tila may mas malalim na layunin. Hindi na simpleng pagsasaayos lamang, kundi isa itong masinsinang pagbabagong anyo ng buong sandatahang lakas na halos parang itinatayo nilang muli mula sa simula. Dati-rati, ang mga sundalo sa Burkina Faso ay may suot na uniform na halatang mula pa sa lumang stock ng dating mga kaalyado. Ngunit ngayon ay kapansin-pansin ang mga bagong kagamitan, mula sa uniform, helmet, hanggang sa mga sandatang hawak. Sa mga training camps ay maririnig na rin ang mga utos sa foreign language at ang disiplina ng mga sundalo ay tila mas istrikto, mas systematic at mas agresibo. Ang lahat ng ito ay palatandaan ng isang malawakang impluensyang hindi na itinatago. Samantala tahimik ngunit tuloy-tuloy ang pagdating ng mga truck na puno ng military supplies. Ngunit hindi ito naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain o gamot, kundi mga kahong may nakasulat sa Cyrillic, mga sulat ng Russian alphabet. Sa loob ng mga kahon ay makikita ang body armor, infrared goggles, encrypted communication devices at mga bagong armas na pambihira sa dating sistema ng bansa. Ibig sabihin hindi lang sila nag-u-upgrade. Binubuo rin nila ang isang bagong hukbong may disenyo at strategy mula mismo sa modelo ng Russia. Gayun din naman kasabay ng pagbabagong ito ay ang tuluyang pagtalikod sa dati nilang mga kaalyado sa kanluran. Kung noon ay limitado lang ang mga training slot na ibinibigay sa kanila, ngayon ay buong batalyon na ang inaasahang ipadala sa Russia para sumailalim sa matinding combat training. Hindi na tungkol sa peacekeeping o pagresponde sa sakuna ang kanilang mga pagsasanay. Sa halip ay tinuturuan na rin sila ng mga technical na aspeto ng hybrid warfare, cyber operations at urban combat. Lahat ng ito ay base sa aktwal na karanasan ng Russia sa mga digmaan sa Syria, Chechnya at Donbas. Ang layunin ng pagsasanay na ito ay hindi lang para labanan ang mga armadong grupo sa loob ng bansa. Mas malawak na ang nais nilang maabot. Pinaghahandaan na rin nila ang posibleng pakikidigma laban sa mga puwersang mula sa labas, mga dayuhang bansa na maaring manghimasok o mga grupo na maaring maglunsad ng coup laban sa pamahalaan. Isa rin itong hakbang para palakasin hindi lang ang pisikal na lakas ng hukbo, kundi pati na rin ang kanilang kontrol sa loob ng sistema ng bansa. At habang lumalawak ang saklaw ng pagbabagong ito, ay nabuksan din ng mga bagong military academies sa loob mismo ng Burkina Faso. Ang mga nagtuturo dito ay hindi locals, kundi mga Russian personnels o mga eksperto sa taktika, strategy at pagsasanay. Bagamat ang ilan sa kanila ay opisyal na kinatawan ng kanilang pamahalaan, karamihan ay gumagalaw sa ilalim ng katawagang kontraktor.
ngunit malinaw ang kanilang layunin, ang ituro ang mga doktrinang ginagamit sa Russia at ilapat ito sa buong sandatahang lakas ng Burkina Faso. Isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng pagbabagong ito ay ang restructuring ng command system. Mula sa dating decentralized at flexible structure ng mga Western militar, ay pinapalitan ito ngayon ng centralized model kung saan isang utos lang mula sa itaas ay dapat sundin ng walang tanong. Karagdagan pa dito, ang isa pa sa mga malalaking pagbabagong nagaganap ay ang tahimik ngunit sistematikong pagbabago sa kanilang intelligence system. Dati, nakadepende sila sa mga impormasyon na galing sa liaison offices ng France at United States. Pero ngayon ang lahat ng critical data ay dumadaan na sa mga sistema ng Russia mula sa satellite imagery hanggang sa surveillance protocols. Ang kanilang pagbabantay sa mga hangganan ay mas naging matalim, mas organized at mas mabilis ang tugon. Sa aktwal na operasyon ay mayroon ng mga Russian advisors na naka-assign sa mga command center sa silangan at hilagang bahagi ng bansa. Hindi na sila simpleng tagapayo dahil sila mismo ang nagdidirect ng mga misyon, nagbibigay ng mga taktika at minsan ay tumutukoy kung aling target ang dapat unahin. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang mga offensive ng Burkina Faso ay isinasagawa ng hindi na kailangang hingin ang pahintulot ng ibang bansa at masasabing may mga resulta na itong ipinapakita. Sa mga kamakailang sagupaan sa border ay nakita ang paggamit ng drone-guided attacks at communication jammers o mga technology na bago para sa kanila. At ang paraan ng pagkilos nila ay kapareho ng style ng Russia sa tinatawag na asymmetric warfare. Ngunit habang abala ang buong mundo sa pagtingin sa pagbabago sa militar ng Burkina Faso na bukas sa mata ng publiko, ay may isang mas tahimik na pagbabago na halos hindi napapansin. Hindi ito pinag-uusapan sa mga balita ng gobyerno. Wala ring opisyal na pahayag mula sa mga may kapangyarihan. Pero kung ikaw ay nasa Ouagadougou, ang kabisera ng bansa, ay madali mong mapapansin na may kakaiba nang nangyayari. Bagamat paulit-ulit na itinatanggi ng Russia na may mga tauhan silang ipinadala sa West Africa, ay may mga palatandaang mahirap baliwalain. Makikita ang mga convoy ng sasakyan na hindi dumadaan sa opisyal na ruta at walang dokumento. May mga armored vehicle rin na hindi nakalagay kung saan ito galing. May mga foreign trainer din na mapuputi ang balat, hindi nagsasalita ng French pero malayang kumikilos sa mga lugar na dapat ay para lang sa piling tao. Wala rin silang suot na uniform pero sila ang sinusunod. Hindi sila bahagi ng opisyal na militar kaya wala silang sinusundang batas o proseso. Kaya kung tutuusin ay mas mapanganib sila kaysa sa mga nakikitang sundalo. Samantala noong 2023 ay namatay si Yevgeny Prigozhin sa isang insidente na agad naging headline sa Western media. Ayon sa kanila tapos na raw ang panahon ng Wagner. Pero hindi iyon ang totoo. Ang dating organisasyon ay hindi nawala kundi nagpalit lang ng muka. Mula sa isang expose at madalas makita sa media ay naging isang tahimik at mas planadong grupo na kumikilos sa ilalim ng isang bagong pangalan, ang Military Technical Cooperation. Formal lang tawag pero malabo kung ano talaga ang saklaw. Hindi rin sila lumalantad sa media at hindi sila kinikilala sa publiko. Pero ang trabaho nila ay ayusin ang seguridad ng bansa mula sa loob. Hindi tulad ng kanilang naging papel sa Mali o sa Central African Republic ay mas malalim ang naging papel nila sa Burkina Faso. Hindi lang sila sumusuporta sa labanan. Binubuo rin nila ang bagong structure ng military power. Pinapalitan nila ang mga proseso sa intelligence, binabantayan ang mga border, pinaprotektahan ang mga likas na yaman at sa ilang bahagi, pati mismong galaw ng politika ng bansa. Ang pamahalaan ni Captain Ibrahim Traore ay hindi lamang basta nag-imbita sa kanila para tumulong dahil ibinigay rin sa kanila ang mga sensitibong posisyon na dati ay hawak lang ng pinaka-pinagkakatiwalaang opisyal. Dahil sa paraang ito ng pagkilos ay mahirap malaman kung saan at kailan sila gumagalaw. Pero kapag nakapasok na sila ay halos imposibleng tanggalin. Isa sa mga pinakabantay nilang lugar ay ang mga minahan ng ginto at phosphate. Sa isang bansa na matagal nang may problema sa pagnanakaw at iligal na pagbebenta ng mga yaman, ay napunta sa Wagner ang responsibilidad na ito. Pero hindi ito libre. Bilang kapalit ng kanilang presensya, ay binigyan ng Russia ng mas madaling akses ang sarili nito sa mga mina at hindi na kailangan dumaan sa mga regulasyon ng mga international observer tulad ng IMF. Ibig sabihin hindi na nila kailangan mag-summate ng ulat kung magkano ang kinikita o kung paano ito ginagamit. Gayun din naman isa rin sa mga tahimik pero epektibong ginagawa ng grupo ay ang pagbabantay sa larangan ng politika. Sa mga nakaraang linggo ay maraming activist at leader ng oposisyon ang bigla na lamang nawala.
Karaniwan itong nangyayari sa mga lugar kung saan malakas ang presensya ng Wagner. Walang investigasyon, walang opisyal na pahayag, at walang bagong impormasyon. Ang tanging nararamdaman ng tao ay ang katahimikan na isang uri ng babala na may bagong namumuno at hindi ito tatanggap ng kahit anong pagsuway. Ang isa pa sa mga pinakakakilakilabot na epekto ng kanilang presensya ay kung paano ito nakaapekto sa ibang bansa. Kahit hindi sila humaharap sa media o nagbibigay ng pahayag, ang mismong presensya ng Wagner ay nagdadala ng tensyon. Sa mga embassy ng mga bansa tulad ng United States at France ay naroon pa rin ang kanilang mga opisina. May mga proyekto pa ring pangtulong pero wala na silang kontrol sa sandatahang lakas. Ayon sa ilang ulat na galing sa mga diplomat na naka-assign sa rehiyon, tumigil na raw pansamantala ang France sa kanilang surveillance sa hilagang bahagi ng bansa. Ito ay dahil sa takot sa kung anong pwedeng mangyari kapag nasaling ang Wagner. Ayon pa sa mga dokumento, ang naging paalala sa mga opisyal ay huwag niyong galitin ang Wagner. Pero hindi dito natatapos ang paggalaw ng grupo. Umaabot na rin ito sa communication, pagsusuri sa political risks at ayon sa ilang reliable source, pati sa mga unang hakbang para sa cyber defense strategy ng bansa. Sa panahong data at impormasyon na ang tunay na armas ay unti-unti nang tinatahi ng Wagner ang foundation para sa isang digital system ng seguridad. Kung ang bagong hukbo ni Traore ang nagbibigay ng lakas sa harap, ay si Wagner naman ang gumagalaw sa likod. Sila ang kamay na gumagabay, pumipigil at kung minsan ay nagpapasya. At kung titignan pa ng mas malalim ay parang hindi ito basta simpleng pagtutulungan, kundi ito ay isang uri ng pagkubkob mula sa loob. Ngunit ang pinakabagong bahagi ng kanilang plano ang lalong nagpakita ng laki ng ambisyon. Sa tahimik na pag-uusap ni Traore at Putin ay may isang kasunduan ang nabuo. At sa kasunduang iyon ay pumasok na ang Burkina Faso sa bagong yugto, ang panahon ng pagbabantay mula sa kalangitan. Sa panahong ito, may kakayahan na ngayon ang Burkina Faso na makita halos real-time ang malinaw na larawan mula sa kalangitan gamit ang satellite. Hindi lang ito limitado sa sarili nilang teritoryo, kundi umaabot na rin sa buong rehiyon ng Sahel. Pero ang mahalaga, hindi lang ito basta pagtingin sa paligid. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng tunay na kontrol sa nangyayari sa lupa. Ang mga bagong satellite ay bahagi ng mas malawak na proyekto ng Russia para palawakin ang presensya nito sa kalawakan ng Afrika. Ang mga ito ay may kakayahang makinig sa mga lihim na usapan at magpadala ng mga mensaheng hindi basta-basta masisilip ng iba. Sa madaling salita, nagkaroon na ngayon ng paraan ng mga sundalo ng Burkina Faso para malaman ang kilos ng mga rebelde kahit gabi, makarinig ng komunikasyon mula sa malalayong lugar at makapag-respond sa maraming location sa loob lang ng ilang segundo. Kapag may kilos na kahina-hinala ay agad itong naitatala. Kung dati ang gobyerno ay bulag sa nangyayari sa mga malalayong lugar, ngayon ay may malinaw na mata na sila. Malaki ang nabago. Malaki rin nang nagbago sa paraan ng pagtugon sa banta. Bukod pa riyan, ang sistema ay may tinatawag na geofencing, isang digital na bakod na automatic na nagbibigay ng babala kapag may gumagalaw sa mga lugar na itinuturing na delikado, tulad ng mga minahan, kampo ng militar o mga lugar na malapit sa hangganan ng tatlong bansa. Hindi lang ito basta sistema ng pagbabantay, para na itong pandama ng buong bansa na alerto sa bawat kilos ng sinuman. Dagdag pa rito, lahat ng datos mula sa mga na-detect na galaw, intercepted na usapan at mga babala ay dumadaloy na ngayon sa isang bagong command center na gumagamit ng makabagong sistema ng Russia. Hindi na ito dumaraan sa mga lumang pasilidad na naiwan pa ng mga bansang dating nakialam sa kanila tulad ng France. Ang kagamitang ito ay hindi lang para sa giyera. Unti-unti na rin itong ginagamit para sa mga pangangailangan ng sibilyan, gaya ng komunikasyon sa panahon ng sakuna, national radio and television, at sa hinaharap ay posibleng para sa sariling internet ng bansa. Ayon sa mga ulat, may mga Russian engineer na nagtutulungan ngayon sa mga lokal na eksperto para makabuo ng sariling sistema ng internet, isang network na hindi na kailangang iasa sa mga dayuhan. Layunin nito na protektahan ang impormasyon ng bansa mula sa mga foreign spies. At bakit ito mahalaga? Dahil sa panahon ngayon hindi sapat ang may sandata. Mas mahalaga kung sino ang unang nakakakita, sino ang unang kumikilos, at sino ang may hawak ng impormasyon. Sa ganitong larangan ay napakalaking hakbang na ang nagawa ng Burkina Faso. Kung dati kailangan pa nilang humingi ng tulong sa ibang bansa para makita ang nangyayari, ngayon ay sila na mismo ang nakakakita. Sila na ang may kontrol. Dahil dito ay may mga bansang nagsimulang kabahan, lalo na ang mga nasa western part ng mundo.
May mga tanong na hindi masagot. Ano na ang nakikita ng Burkina Faso mula sa kalangitan? Nababantayan ba nila ang galaw ng mga sundalo sa ibang panig ng hangganan? Naririnig ba nila ang mga mensahe mula sa mga foreign embassy? Walang malinaw na sagot sa mga tanong na ito. At dahil dito ay nagsisimulang mangamba ang iba. Dahil ang dating minamasdan, ngayon ay siya na ang nanonood. Ngunit ang epekto ng pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa seguridad. Mas malalim ang naging epekto nito. Dahil hawak na ngayon ni Kapitan Ibrahim Traore ang kakayahang makita at unahan ng kilos ng mga rebelde, bantayan ng mga taong itinuturing niyang banta at alagaan ng likas na yaman ng kanilang bansa. Isang kapangyarihan na bihira lamang makamit ng isang pinuno sa Afrika. At ang nagbigay sa kanya ng ganitong kapangyarihan ay isang bansa na, ayon sa mga taga-suporta ng kasalukuyang gobyerno, ay walang colonial history ng pananakop, walang balak baguhin ng gobyerno at walang kondisyon ng tulong na ibinibigay. Ang lakas na hawak mula sa kalangitan ay bahagi ng mas malawak na layunin ni Traore na makamit ang isang uri ng kalayaan na hindi lang nasa papel kundi makikita sa bawat larawan ng satellite, sa bawat signal ng komunikasyon at sa bawat frequency na kanilang kontrolado. Ngunit hindi sapat ang teknolohiya para matawag na ganap na malaya ang isang bansa. Ang mga satellite at radar ay mga kasangkapan lamang. Kailangan ng matibay na makina para ito ay gumana. At ang makinang ito ay tinatawag na economic freedom. Sapagkat kahit gaano pa kaganda ang sistema ng pagbabantay, kahit gaano pa kahusay ang kanilang mga kagamitan, walang silbi ang lahat ng ito kung hindi naman kayang pakainin ng bansa ang sarili nitong mamamayan. Ito ay malinaw na nauunawaan ni Traore at ito rin ay alam ni Putin. Kaya naman habang may dumarating na mga armas at habang tumitibay ang koneksyon ng satellite, ay tahimik ding umuusad ang mga pagbabago sa mga sakahan, mga pabrika at mga minahan ng Burkina Faso. Ang rebolusyong ito ay hindi tulad ng mga nakasanayang protesta na may placard at sigawan. Ito ay isang revolusyon na tahimik ngunit malalim, isang pagbabago na makikita sa mga tractors sa bukid, sa mga patubig na dumadaloy sa tuyong lupa at sa mga makinang gumagawa ng pagkain para sa mga taga roon. Sa mahabang panahon ay nakasandal ang ekonomiya ng Burkina Faso sa kanayunan. Tanim sila ng cotton para sa ibang bansa pero bumibili ng bigas at grains mula sa labas. Isang sitwasyong puno ng kabalintunaan pero gutom na mamamayan. Subalit pagkatapos ng mga pagpupulong sa Moscow ay unti-unting nagbago ang plano. Nagsimulang dumating ang mga binhi na kayang mamunga ng mas marami, mga pataba at mga machineries para sa irrigation. Hindi ito ibinigay bilang tulong, kundi bahagi ng kasunduang layong gawing sapat ang sariling pagkain ng bansa. Hindi ito katulad ng mga lumang proyekto na pinamumunuan ng foreign organization kung saan naroroon nga ang mga foreign consultant pero nananatiling gutom pa rin ang mga mamamayan. Ito ay tinatawag na strategic agroengineering, isang diskarte kung saan ang mga Russian agronomist ay aktual na nagtatrabaho kasama ang mga local technician upang buuin ang isang maaasahan at sariling sistema ng pagkain. May mga proyekto na ngayong sinimulan sa mga lugar gaya ng rehiyon ng Muhune at sa Kamoa River Basin. Ang layunin nila ay maging net exporter ng bigas at kamatis sa taong 2026. At kapag tuloy-tuloy na ang ani, ang susunod na hakbang ay ang paggawa ng sariling pagawaan para sa mga produkto. Sa ilalim ng isang mas malawak na plano ay may offer na mula sa Russia ng tulong upang makapagtayo ang bansa ng sarili nitong agro-industrial sector. Ibig sabihin, hindi lang sila basta nagtatanim kundi gumagawa na rin ng packaging, canning at pag-export sa iba't ibang panig ng Sahel. Kaugnay din nito, nagsimula na ang ilang mga cooperative na tinutulungan ng gobyerno sa bagong sistemang ito. At sa kauna-unahang pagkakataon ay may malinaw ng dahilan ng mga kabataan ng Burkina Faso para manatili sa kanilang mga bayan, magtayo ng negosyo at makinabang mula sa yaman ng sarili nilang lupa. Unti-unting binabago ngayon ng Burkina Faso ang direksyon ng kinabukasan nito. Isa sa pinakakapansin-pansing hakbang ay ang pagbabago sa edukasyon. Ngayon hindi na lang basta pangarap ang makapag-aral sa ibang bansa, kundi bahagi na ito ng plano ng bansa para sa kaunlaran. Ipinapadala ang mga kabataang engineers, computer expert at mga dalubhasa sa agrikultura sa mga technical school sa Russia. Pero ang layunin nito ay hindi para doon na sila manirahan, kundi para matuto sila at makauwi para magtayo at maglingkod sa sariling bayan. Hindi ito pag-alis ng talino ng bansa, ito ay pagbabalik ng kaalaman. Para bang sinasabi nila, mag-aral ka roon, pero bumalik ka rito at tumulong. Kung ikukumpara sa mga dating tulong na galing sa mga Western countries, malaki ang pagkakaiba.
Noon ay mabilis ang tulong pero madalas may kapalit na mabibigat na kondisyon. Ngayon ang alok ng Russia ay simple at malinaw. Kung kayo ang magpro-produce, kami ang bibili. Kung kayo ang magpapatayo, kami ang tutulong. Kung kayo ang umangat, kami ay makikibahagi. Pantay-pantay, walang palakasan, walang hirit na kapalit. Sa ganitong sistema ay unti-unting nabubuo ang isang bagong uri ng ekonomiya. Isa na itong modelo na hindi na umaasa sa mga pautang mula sa ibang bansa. Hindi na kailangan ng taon-taong pagmamakaawa para sa budget. At lalong hindi na kailangan ng pag-alis ng mga tao para lang may makain ng pamilya. Sa halip, kaya nang magtanim ng sariling pagkain, gumawa ng sariling produkto at pondohan ng sariling proyekto. Pero kahit maganda ang ganitong sistema, ay may tanong pa rin. Tulad ng paano kung walang political protection? Paano kung walang susubaybay habang binabasag ni Traore ang mga lumang batas at gumagawa ng panibago? Sino ang tutulong kung siya ay salungatin ng mga dati ng may kontrol? Dito mas lumalalim ang kwento ng Burkina Faso kasi hindi lang ito tungkol sa armas o teknolohiya. Ang tunay na pagbabago ay nasa pag-iisip, sa prinsipyo at sa direksyon. Tahimik man ang kilos pero malaki ang epekto. Parang may naglilipat ng pyesa sa isang napakalaking laro at habang nakatingin pa rin ng iba sa dating galaw ay may bago ng estratehiyang nabubuo. Ang mga bansa sa West, lalo na ang France, ay tila natutulala habang pinapanood ang bagong anyo ng pamahalaan sa Burkina Faso. Parang unti-unti na silang nauubusan ng galaw. At sa mga nakalipas na dekada, sila ang may pinakamalakas na impluwensiya sa lugar. Dahil dati, lahat ng kilos ng Burkina Faso ay tila kailangan munang dumaan sa Paris. Kahit pa elected ang leader, may aninong tila sumusunod sa dating amo. Ngunit isang araw lang, isang parada lang, isang alyansa lang ang nagpabago sa lahat. Isang leader lang na may lakas ng loob na baliin ang lumang sistema at bumagsak ang modelong iyon na dekada ng pinanghahawakan ng mga dating makapangyarihan. At ang pinakamalakas na patunay ng pagbabagong ito, ang katahimikan ng mga dating makapangyarihang bansa. Wala nang maingay na komentaris, wala nang banta, wala na ring paulit-ulit na paalala tungkol sa demokrasya. Pinalitan na ito ng tahimik na pakikiramdam. Parang natatakot silang magsalita dahil baka lumala pa ang sitwasyon. Dahil kahit hindi nila tuwirang sinasabi, ay ramdam nilang nawalan na sila ng kontrol. At hindi lang ito tungkol sa Burkina Faso. Ito ay tungkol sa buong rehiyon. Dahil ang pagbabago ay hindi lang sa iisang lugar, ito ay kumakalat mula Mali papuntang Niger. At ngayon pati Chad, isa-isa na silang sumusunod sa yapak ni Traore. Pinapalayas na nila ang mga dayuhang sundalo. Hindi na nila tinatanggap ang mga kondisyon ng mga bangko tulad ng IMF at ang mga mata nila ay hindi na nakatingin sa kanluran kundi sa silangan. Kung noong una ay inakala ng mundo na hiwa-hiwalay lang ang mga kudeta, ngayon ay malinaw na hindi ito magkakahiwalay. Isa itong sabayang galaw, parang isang choreographed na pagbabago at sa pinakasentro nito ay nandoon si Traore. Nakasuot ng uniform, nakikipagkamay sa mga makapangyarihan sa Moscow at nagbibigay ng talumpati sa Ouagadougou tungkol sa karangalan at tunay na paglaya. At sa lahat ng ito hindi na makasagot ang mga bansa sa West. Wala silang malinaw na tugon. At higit pa doon tila wala na rin silang kakayahang makaimpluwensya. Kapag pinalayas na ang mga military base nila, kapag wala na silang mining permit, kapag hindi na pinakikinggan ang kanilang mga ambassador, ano na lang ang maiiwan sa kanila? Ano pa ang magagawa ng United States kung hindi na epektibo ang karaniwan nilang paraan ng pakikialam? Kung pinutol na ang sharing ng intelligence at wala na ring epekto ang mga dating script nila sa ibang bansa, sa ngayon ay wala na silang magawa kundi manood. Puro obserbasyon, mga ulat at tahimik na pagkabahala. Pero sa likod ng katahimikan ay may panik. Ang mga ambasador nila ay ginagawa ang lahat para makakonekta sa mga opisyal sa ikalawang linya. Tila nagmamadali silang alamin kung saan sila nagkamali. Ang mga security agencies ay muling sinusuri ang threat map nila kasi hindi na nila mabasa ang galaw ng Burkina Faso. Pati ang mga bangko ay hindi mapakali dahil may bagong mga financial plan na isinusulong. May mga kasunduang hindi na dollars ang gamit. Lahat ito ay binubuo ng AES at pinalalakas ng tulong mula sa Russia.